Rabbit from section BSIT 3E, and I'm going to show you how to make a structured cabling using Cisco Packet Tracer in my laptop. So yun, gamit ko na po ang laptop ko, and I'm going to open yung application ng Cisco Packet Tracer. So opening na po. So ayun, na-open ko na po yung Cisco Packet Tracer, and as you can see, need pa mag-log in sa Net Academy. Since I have an account, so madali na lang din akong login dito. So wait, I'm going to input lang my information. So black screen ko muna. Minimize. So yun, na-login ko na. Medyo natagalan lang kasi need pa ng confirmation sa Gmail. So yun, open na siya. And yun, kung nakikita nyo na, ito na po siya. So punta na tayo agad doon sa physical, no? Physical. Then i-click yung map. Then i-click uli yung nasa square, yung pipiliin mo kung saang CD. So dapat pala maglagay tayo ng background image dito kung saan anong city yung gagamitin. And after mo click yan, then i-click mo naman again yung building, no? So yun, as you can see, nakita nyo na yung building. Now may 8 room siya. Sakto ba ito? Bilangan ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And yun nga. Then let's have a rock. Pindutin na natin yung rock na yan. So yun, pindut na natin. So let's have an switch na. So dapat yung switch na gagamitin is 29550. Ito, no? Click, then add. And once na na-add mo na, ay makikita mo na yan. So dalawa yung lumabas, no? Kung pansin nyo. And i-delete natin tong power na to. And once na-delete na natin to, so yung switch na lang may ilalagay natin. So after neto, balik tayo doon, no? And gawin naman natin is maglagay tayo ng isang PC lang muna, then i-try lang natin i-configure, no? So ayun na, nailagay ko na yung PC. So medyo malapit lang muna para hindi mahaba muna yung wire, since testing lang naman muna. So ayun, i-connect na natin siya. So ang gagamitin natin dito is itong straight through, no? Straight through to switch. So fast Ethernet, then sa rack, fast Ethernet again, yung number 1. Then ayun, na-connect ko na, pero need ko pa ito i-config. So para ma-config ko siya, punta lang tayo dito sa may rack again, sa switch, then click natin. And as you can see, nandito na yung subnet mask, IP address, and so on. Then nilagay natin yung 192.168 point, siguro 0.1 na lang since PC1 to. Then ayun, enter. Then punta sa command para i-ping. So IP config, then ping 192.168.01. So yun, as you can see, gumana na. So let's have another PC, no? Para matest naman natin yung PDU. So PC2, add PC2, then
Ayun na, PC2 na. Then use straight through cable again. Fast Ethernet. Connect. Then punta tayo sa IP config. And once nasa config na tayo, ganun lang ulit gawin natin. But at this moment, kailangan yung dulo naman is 0.2. Since 0.1 yung nauna natin, kasi PC1, ngayon naman ay 0.2 since PC2 na yung gagamitin natin. So ganun lang ulit, 192.168.0.2. Then subnet mask, and enter. Then punta ulit tayo sa command and ipconfig, then ping 192.168.0.2. so ayun, nakita nyo gumana ulit. So ayun, let's have some sa gamit. So ano na natin, ano ba yun, yung PDO ito, no? Tayo sa PDO. So lagyan natin sila ng PDO PC1 and then yung PC2. So para malaman natin kung magche-check ba talaga siya, so i-simulate na natin, then play. So ayan, as you can see, tingnan nyo, nagta-transfer na siya into switch papuntang PC2. And once na nag-check na yun, ibig sabihin okay na. So ayun, nag-check na. So pumunta na siya doon sa PC1. And ayun na, makita nyo naman. So ayun, so balik tayo. Gawin uli natin yung since ang gagawin ko is 10 PC, medyo matrabaho na siya. So at this moment, i-skip ko lang muna tong video na to kasi i-configure ko muna sila, iti-test, and after or later on, ang gagawin ko na is aayusin sila. Then after ko maayos, ma-check ko na yung IP config, yung ping, mabubuo ko na sila na 10. PC1 to PC2, PC3 to PC4, PC5 to PC6, PC7 to PC8, and PC9 to PC10. Ganun po yung gagawin ko later on. So skip ko muna to, no, para kasi medyo matrabaho yung walang PC na yun kasi i-config ko pa yun. So medyo matatagalan ako kung isasama ko pa sa video. So pawit na lang muna ako. So, thank you. So ayun, natapos ko na yung PC10, no, yung 10 PC. Then ngayon naman, since natapos ko na rin, lagyan ng PDO, IP config, and iping. Ngayon naman, iayusin na natin siya doon sa may logical layout. Since ang gulo doon, so ayusin na namin. So kung nakikita nyo, diba, kung saan saan ang lalayo ng iba. Then ngayon, para maayos ko siya, is gawin natin na lang siyang pa-circle or pa-star. So since napili ko, pa-circle na lang. So ipa-circle ko na lang siya dito. Napapalibutan nila yung switch. So PC1, PC2, PC3. Wait, ayusin ko lang. Kailangan pantay. PC4, PC5, 6, 7, PC8, PC9, and for the last one, PC10. So ayun, naiayos ko na sila. Medyo hindi vlog, kung makikita nyo naman, medyo may mga angat-angat. So sige, pero pwede na yan, no? So ayun lang naman yung gagawin. Napakasimple lang, medyo siguro matagal lang siya sa oras since config mo silang lahat, i-IP config mo. And ayun, kaganina nga, kagaya ng sinabi ko, lahat yan ay sa sample video na nag-simulate na, nag-check na yung mga PDO. So ayun, para makita nyo na nagawa ko siya, i-simulate uli natin, then play. So medyo nagka-crash na yung app kasi naglalag talaga siya kaganina. So gumana naman. Ayun nga, nakikita nyo, medyo not responding,
pero nagpi-play pa rin. Ayan, nag-check na yung PC1 and PC2, PC3 and PC4. So yan, nga, gumana na sila. So ayun lang naman po yung gagawin dito sa structure cabling using Cisco Packet Tracer. So ayun lang yung ginawa ko, and salamat sa mga nanood, and God bless po sa inyo. Ingat po kayo palagi.